Inanunsyo ng Malacanang na magkakaroon ng lifestyle check sa mga opisyal na may kinalaman sa kontrobersyal na flood control projects. Hinikayat din ng palasyo ang mga LGU na silipin pati ang mga kontraktor ng mga maanumalyang proyekto sa kanilang lugar. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ito ang inanunsyo ng palasyo sa gitna ng investigasyon at pag-iikot ng Pangulo sa mga maanumalya at palpak na flood control projects sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, magsisimula ang lifestyle check sa Department of Public Works and Highways. Unang-una po, hindi po natin makakaila na mayroong mga DPWH officials na sinasabing involved at malamang ay magsimula sila doon. Ang bawat ahensya pwedeng magkaroon ng lifestyle check. Nariyan din daw ang Ombudsman at ang Bureau of Internal Revenue para manguna at mga siwa rito. Ang malinaw daw, walang sisinuhin ng palasyo. Magdidemanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado kung sino man ang involved dito sa sampa ng kaso. Hinimok naman ng Malacanang ang iba pang ahensya na magkasa ng investigasyon at magsampa ng kaso. Maging ang lokal na pamahalaan, maaari raw silipin ang anomalya. Maraming po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required. At sa mga LGUs po, kung makikita po natin na itong mga contractors na to, mga kontratista na to ay napakalaki ng mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita. Tingnan po nila kung ito po ay naaayon din sa mga mayor's permit or business permit na kanilang binabayaran sa LGUs. Pati po sa BIR. Tiniyak din ng palasyo na magiging independent ang lifestyle check kahit kaalyado ng administrasyon. Kung masasangkot ay paiimbestigahan din daw ang mga ito. Mobile Journal Julie Baiza po at idang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang pinaplanong lifestyle checks para sa mga sangkot sa flood control projects. Kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ilang linggo nang nag-iikot sa mga declared flood control projects si PBBM. Ano ang nagtulak sa kanya na iutos na itong lifestyle check? Actually, August 11 nung i-launch yung sumbong sa Pangulo website, so halos 2 linggo na rin mula nung i-launch nga yan at mag-ikot ang Pangulo. Sa ngayon, nasa 11 na flood control projects na yung kanya naikot, hindi lang dito sa Bulacan, sa Marikina, kundi umabot na nga rin dyan sa Cannon Road sa Benguet. Wala namang binanggit specifically ang palasyo na pangyayari. Kung yung nagtulak nga sa Pangulo na mag-utos ng lifestyle check. Pero ang sabi nila, bahagi pa rin yan ng tuloy-tuloy na pagpapaimbestiga sa anomalya dito nga sa flood control projects. Even si PBBM sa mga ambush interview or statement nga after ng pagbisita niya or pag-iinspeksyon, palagi niyang sinasabi na merong mga nagkukulang at merong pagkukulang dahilan siguro para iutos na rin itong lifestyle check. Julie, itong lifestyle check, ano ba ang covered nito? Mula ba sa sekretaryo? Mula sa department secretary down the line? Yes, Pops J, halos lahat ng ahensya na uunahin muna of course yung mga dawit nga dito sa flood control project, and gaya nga ng sinabi ni Yusek Claire, yung DPWH, iyan yung pagtutuunan ng pansin, lalo't sila yung may hawak nitong mga proyektong ito. Okay, Julie, nitong weekend pinuntahan ng Pangulo yung flood control sa Cannon Road. Nakasama niya doon si Mayor Benjamin Magalong. Mayroon daw ba silang napag-usapan? Paps, merong isinumiting dokumento si Mayor Benjamin Magalong. Kung maaalala natin, si Mayor Magalong siya yung nagsabi na merong mga personalidad at merong mga anomalya nga dito sa mga flood control projects, kung ano yung scheme na ginagawa nila. And naisumite na nga raw sa Pangulo yung dokumentong yan na magpunta ang Pangulo at bumisita at mag-inspeksyon dyan sa flood control projects sa Cannon Road. And bukas rin daw ang Pangulo na makipag-usap pa. Kaya Mayor Magalong, actually kahit kanino nga raw na merong kaalaman tungkol sa mga anomalya sa flood control projects, bukas na makipag-usap ang Pangulo. Julie, sa ibang usapin, nagkagulatan sa palitan ng liderato sa PNP. Bakit pinalitan si General Nicolas Torre at saan siya ililipat?
Tama, Pops Ray, kahapon nga nagulat tayo nung biglang lumabas yung dokumento at utos ng Pangulo na i-relieve sa pwesto si General Torre. And then right after that, pinalitan naman siya ni now PNP OIC Chief si General Nortates. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro kanina, meron daw ilang usapin na hindi nga napagkasundoan at kailangan daw irespeto o igalang yung naging wisdom at desisyon nga ng Pangulo. Hindi nga rin daw matatawag, Pops Ray, na messy or magulo yung naging transition o palitan ng liderato kasi alam naman daw at nauunawaan naman daw ni General Torre kung ano yung nangyayari. Ang Malacanang ngayon, kinumpirma rin na merong offer o inaalok na bagong posisyon para kay General Torre. Hindi nga lang sila nagbigay ng detalye kung ano ba yung posisyon niyan, kung secretary ba, kung cabinet level ba, yung posisyon na iaalok sa kanya. And sa panig naman ni General Torre, Pops Ray, ang sabi niya, kailangan muna daw niya ng some time off, magpapahinga muna daw, i-maximize daw yung kanyang leave. Okay, Julie, may lumulutang din na balita na sinuspindi umano si Health Secretary Ted Herbosa. May reaksyon ba rito ang palasyo? Pops, sa ngayon wala pang kumpirmasyon ng palasyo tungkol dyan, pero ang Department of Health, naglabas nga rin sila ng larawan na dumalo sa pagdinig ng House of Representatives. Itong si Secretary Herbosa para naman ilatag yung mga priority projects or programs ng Department of Health. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.